o yung araw. Dahil merong statement sa Matthew 24, kung naalala ninyo na sinabi ng Panginoon. So, sabi doon, sa mismong verse, sa Matthew 24 verse 36, na makikita rin naman sa Marcos 13:32. Pareho lang din ang sinasabi. At ito yung sinasabi, subalit, tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakaalam, kahit mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Okay. So, ito po yung, kumbaga, controversial na verse. Kasi, kung hindi alam, kasi sasabihin ng mga tao, kung hindi alam ng Panginoon, yung oras, ibig sabihin, hindi siya Diyos. Yun lang naman yung magiging issue doon. Dahil nagmula mismo sa Panginoon yung ganitong klaseng statement. And sa mga nagde-defend na hindi siya Diyos, tao lang siya, ito yung mga ginagamit na verse. Ito yung isa sa mga ginagamit at marami pang iba. So, ito yung aanin natin ngayon at naglista ako ng mga dahilan na kung bakit ito yung sinabi ng Panginoon sa mga disciples or apostles. Unang-una na dito is obedience. Sa John chapter 12 verse 49, sabi dito, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama ang nagsugo sa akin, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong bigkasin. So, sa buong ministry ng Panginoon, may mga series or iba't ibang verses na pumapareho dito sa statement na to. Na kung ano yung sinabi sa akin, ayun lang yung sasabihin ko. Kung ano yung pinakita sa akin, ayun lang din yung gagawin ko. Yung nakita ko sa Ama, ginagaya ko. Yun yung madalas na statement ng Panginoon. Pero dito sa verse natin, sa John 12:49, sinasabi niya mismo na pili yung mismong salita na ibibigay lang niya sa mga tao. Hindi, kumbaga, merong limitation bilang sa kanyang ministeryo. At yun nga, sinasabi rin niya yung pagiging pagsunod sa Ama kasi hindi niya binabaliwala niya yung kanyang authority. Sabi niya dito, sarili kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Kung sino yung nagsugo, siya yung magbibigay ng mensahe. Ganon kasi yun. So dahil ganon, makikita doon yung obedience mismo ng Panginoon na ito lang. Ito lang ako. Ito lang yung limitation na pwede kong sabihin. Pero sapat na ba yun na dahil lang sumunod ang Panginoon, yun lang rason para sabihin ng Panginoon. Subalit, walang ibang nakaalam, tao, anghel, o kahit yung mismong anak, kundi yung Ama lang. Sapat na ba yun? Obedience. So, meron pa. Sa Philippians, familiar na tayo dito, Philippians 2, verse 5 to 8, na ang sabi ni Apostol Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So, doon sa anyong tao na sinasabi ni Apostol Pablo,
pinili niya na kahit na siya ay equal sa Diyos, hindi na siya equal sa Diyos. Sa kanyang sarili lang yon. Hindi na ako equal. Dahil nagkatawang tao ako, pangangatawanan ko yung pagiging tao. Yung authority at yung ibang mga kakayahan, yon iniwan niya na yon. At nasa mindset siya ng humility and obedience. Na susunod lang talaga siya. Ganun lang yung mindset niya. So, ito yung isang possible na sagot para sabihin ng Panginoon na walang ibang nakakaalam kahit sinong tao, anghel, o kahit yung anak. Dahil baka tinutukoy niya yung pagiging tao niya. Na nag-anyong tao ako, so nandito ako sa pagpapakumbaba. So magandang halimbawa yon na pinakita ng Panginoon na bilang isang tao dapat sumunod na kahit siya nga mismo na anak ng Diyos, sumunod. Kahit pa pagsunod sa kamatayan sa krus. So that's the second answer, humility. Meron pang isang verse sa Hebrews chapter 2 verse 9. Kundi nakikita natin si Jesus na sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel. Na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. So dito, nilagyan ko ng emphasize yung sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel. Pansamantala lang yon yung pagiging tao niya eh. So, possibly na yung pagkakasabi niya ng hindi alam ng anak is para lang sa limited na panahon. So, kung isipin mo, dun sa pagpapakumbaba niya na yon at iniwan niya yung kanyang kaluwalhatian at kinonsider niya yung kanyang sarili na wala and empty. Sabi nga dun sa verse. So, maaaring sa sandaling panahon lang, hindi siya sa buong panahon na yan, hindi siya sa buong panahon na hindi niya alam. Yun yung isang possible na sagot. And then, in John chapter 14 verse 31 naman, ay sa pag-ibig. Sabi ng Panginoon, subalit, ginagawa ko ang ayon sa iniutos sa akin ng Ama upang malaman ng sanlibutan na minamahal ko ang Ama. Tumindig tayo at umalis na tayo rito. So, yung pagsunod, pinapakita ng Panginoon na ganito yung pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa Ama. Pagsunod. So, dun sa pagpapakababa, dun sa kasama na rin yung kanyang pagkamatay, lahat yon pagpapakita na mahal niya yung Ama. At so, yun yung tatlo. Yung pinaka-basic. Obedience, humility, and love. Yun yung 3 reason kung bakit sinabi ng Panginoon na wala ibang nakakaalam sa oras o araw, wala kahit sa anghel o kahit sa anak, maliban lang sa Ama. Yun yung tatlong basic na sagot. Dahil siya ay nagpapakumbaba, kaya niya sinabi yun. Dahil siya ay sumusunod lang ayon doon sa limitasyon ng binigay sa kanyang assignment. And dahil sa pag-ibig niya, na ito lang, susunod lang siya. Pero meron pang ibang mga punto na dapat nating i-consider. Katulad nitong makikita sa John chapter 20 verse 7, sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking kamay.
Ilapit rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi sumampalataya. Dito, nagpapakita na, di ba dapat, pag resurrected na body ka na, bago na yon. Pero, pinakita niya dito kay Tomas na meron pa siyang marka nung kanyang kamatayan na pinako siya sa krus. Kung resurrected body ka na, pwede mo na yun, pwede wala na yun eh. Kasi hindi naman siya necessary. Posible nga na kapag nabuhay na tayong muli, kung ano yung pinakamagandang age na yung pinaka-prime, maganda, pangangatawan mo, or ito yung best na gusto mong edad. Baka yun pa nga yung piliin mo na yun yung gusto mong Pero, yung Panginoon, pinili niya, nandoon pa rin yung scar or butas, di natin alam, na magpapatunay na pinako siya sa krus. So, ang point ko, pwede na yun wala eh. Pero sinadya niya na nandoon yung marka ng palatandaan. Ang point ko is, nasa sa kanya. Kasi, Diyos siya, pero nagkatawang tao. Yung pagiging katawang tao niya, addition lang yon sa kanyang identity. Originally tao, originally Diyos, pero nung nagkatawang tao siya, nagkaroon na siya ng bagong identity. At magkasama na yon or dagdag. Pero, ito hindi siya ganun kagandang explanation, pero ang pinapakita lang dito na nasa kanya kung gusto niyang limitahan pa rin yung sarili niya sa posisyon or sa kung ano yung ibibigay sa kanya ng Ama. Pero all in all, dahil nga in unity sila, iisa sila sa pag-iisip, walang kaguluhan sa kanila dahil iisa nga sila. So, yung limitation na yon is isa lang sa sa possible na reason na nasa kanya yon kung gusto niyang ito yung niya, yung position niya, kung ito yung limitation, kung ayaw niyang malaman dahil ayaw sabihin sa kanya. Pero hindi maiiwasan kasi na dahil dalawa yung nature niya, automatic kasi yan eh, na malalaman niya kasi Diyos siya eh. At iisa siya sa Ama. So, dapat alam niya kung kailan yung pagbabalik niya. Pero sinabi niya pa rin, walang nakaalam. Kahit kanino, kahit sino, kahit anghel, kahit anak, kundi yung Ama lang. Sinabi pa rin niya na ganun. So, itong reason na to is mababaw siya eh. Pero sinama ko pa rin siya. And then next, ito yung isang verse na hindi ko inaakala na posible siyang maging sagot. Yung limitation of knowledge points to servanthood. Sabi ng Panginoon sa John 15:15, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Dito sa verse, pinapakita niya na yung alipin, normally, hindi alam kung ano yung nasa isip ng master, kung ano yung gustong gawin ng master, kung saan siya pupunta, ganun. Normally, hindi yon alam. Kasi mababa lang by position ang alipin kumpara sa master. So, makita natin dito na sa kultura nila, ganun yung nangyayari. Tapos sinabi pa doon sa verse na nauna, na sinabi nga na sa Philippians 2, na tinuring niya yung sarili niyang alipin. So, mas lalong magbibigay itong verse na to ng kalinawan
sa limitasyon ng nalalaman. Dahil pinili nga niya yung pagiging servant, alipin, so yung nalalaman, kung ano yung kung kailan yung araw ng pagbabalik ng Panginoon, ang Ama lang ang nakakaalam, ay dahil doon sa panahon na siya ay servant, na siya ay tao. Nagkatawang tao, at sabi dun sa verse, sa Philippians 2, dahil alipin, or nagkatawang tao, alipin. At yung alipin nga, 'di ba? Is sabi dito sa verse is hindi alam. So, mapapansin mo doon sa pagkakasabi ng Panginoon sa may Matthew 24:36, yung walang kahit na sino. So, yung tao, walang ibang tao. Yung anghel, wala din. Tapos, anak. So, dun sa tatlo na yon, posible nating makita yung salitang servanthood. Kasi, di ba sabi nga ng anghel, wag mo akong luhulan kasi pareho lang tayong lingkod ng Diyos. So, yun malinaw na yon. Tao at anghel, servant. Pero doon na tayo sa anak. Kasi sabi anak eh. Wala, hindi tao, hindi anghel, at hindi rin yung anak. So, kung yung dalawa na yon, malinaw na sa atin na servant lang yon sa position. So, pwede rin nating sabihin na sa pagiging anak ng Panginoong Yesus, pinili rin niya yung pagiging servant. By position. Hindi by nature. Kasi kapag by nature, ibang yung Diyos, yung anghel, yung tao, ayun yung magkakaiba ng nature eh. Pareho sila ng nature, anyo, pareho silang Diyos, pero magkaiba lang sila ng position, or magkaiba sila ng trabaho, or ginagawa. No? So, dito makita natin na hindi niya sinasabi na hindi ako Diyos. Sinasabi lang niya na ito lang yung position na binigay sa akin at trabaho na binigay sa akin. So, yun yung isang magbibigay ng linaw sa atin doon sa verse na yun. Tapos, yung mismong salita din na yun, no one knows, is sa pangalawang beses, ginamit yun sa New Testament. So, yun yung una. Tapos yung pangalawa na ginamit yun is sa 1 Corinthians 2:2. Ito yung pagkakasabi naman ni Pablo. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Sabi ni Pablo dun sa Corinto, pinasya ko na wala akong ibang alam kundi si Kristo at siya na ipinako sa krus. Pinasya daw niya na wala na siyang ibang alam sa kalagitnaan nila. Kumbaga, nung nandoon siya sa Corinto, wala siyang ibang focus kundi si Jesus Christ. Ibig sabihin ba nun, wala siyang ibang knowledge dun sa mismong punto niya? Kasi, I resolved to know nothing. Wala na akong ibang alam, kundi si Kristo lang. Ibig sabihin ba nun, wala na siyang ibang knowledge at si Jesus Christ na lang yung naiwan? Yung point dito is, ano yung pagkakagamit nung no? Ano yung pagkakagamit nung nalalaman? Ang point ni Paul dito is yung kanyang tinatanghal or yung focus. Yung focus niya lang, nung nandoon siya sa Corinthians,
si Jesus Christ. Yun lang yung laman ng preaching niya, wala siyang ibang kung saan-saan na napupuntang topic. Si Jesus Christ yung pinesent niya sa Corinthians. Yun yung punto niya. So kung kukunin natin tong verse, doon sa, at ipapares natin doon sa sinasabi ng Panginoon, na walang ibang alam, ibang nakakaalam sa pagbabalik. Wala sa tao, wala sa anghel, wala kahit sa anak, kundi ang Ama lang. Pwedeng ang maging meaning nun is decision ng anak na hindi ko alam. Ayun yung isa pang meaning na pwedeng pagkakagamit niya ng salitang alam. Sa Acts 1 verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Kung ipapareho natin ito sa mismong panahon na sinabi ng Panginoon sa Matthew 27 or 24 and Mark 13, dito, nakadiretso siya doon sa sinasabi niya sa tao. Sabi niya, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o mga panahon. Dinirekta niya mismo doon sa tao. Doon sa unang verse natin, sinama pa niya yung sarili niya eh. Pero dito sa verse na to, hindi na niya sinama yung sarili niya. Bakit? Makikita natin dito na tapos na kasi yung resurrection eh. Pagka-resurrect niya, bumalik na siya sa kanyang kaluwalhatian. So, yung kung ano yung alam niya na yun. Kasi bumalik na siya dun sa kaluwalhatian. Na-resurrect na yung kanyang katawan. Kaya, dito sa sa verse ng Acts 1:7, nakaukol na lang doon sa kanila na hindi para sa inyo yung kaalaman. Kundi sa Ama lang na may otoridad. Dahil yung sinasabi ng Panginoon, yung otoridad ng kung sino yung nakakaalam, yung Ama yung nagbibigay nun. Nasa Kanya kung sino yung bibigyan niya kaalaman nun. So yun, kung ipapareho natin doon, ipagtatabihin natin, ibang-iba na yung salita niya dito sa Acts 1:7. Then, ito mahalaga. Ito mahalaga doon sa mismong verse na yun eh. Yung cultural context or tradition. Kasi in Jewish custom, kapag pipili na yung isang lalaki ng kanyang ikakasal, nakapili na siya, hindi yung anak yung magsasabi na, okay, pupunta na ako doon sa kukunin ko na yung aking asawa. Kundi yung ama yung magsasabi na, sige na, time na, kunin mo na yung asawa mo. After nung preparation, kasi di ba binanggit ko siya nung last time, na pagkatapos ng proposal, at magbibilang pa yun ng ilang buwan or kung gaano kaanong panahon, tapos saka magsasalita or magbabalita yung ama doon sa anak, okay na, time na, kunin mo na yung iyong asawa. So doon sa context, nung pagkakasabi niya na walang ibang nakakaalam, may iintindihan yun ng mga Hudyo nung panahon na yon kasi yun yung kultura nila eh. At sinasabi ng Panginoon na yung pagtatagpo ng church at nung Christ, nung head at nung body, is wedding, celebration. Para siyang ganun. Kasi magiging isa na at magkakasama na. So, mahalaga yung context nung kultura. Kasi sa panahon nila, naintindihan nila yung sinabi ng Panginoon. So,
mahalaga tong para maintindihan natin yung ating Panginoon sa kanyang sinasabi. So ito, isa itong tulong para maunawaan. So sa pagsasamahin na natin, so bakit sinabi ng Panginoon na walang ibang nakakaalam sa oras at sa araw ng pagbabalik niya, kundi yung Ama lamang, is una yung obedience, yung humility bilang anak, yung dahil sa pagiging tao niya, dahil sa kanyang malalim na pag-ibig at respeto, kasi 'di ba, dahil siya yung ama. At dahil sa limitation, yung limitation ng knowledge is nakabase din sa sa position ng servanthood. By nature, Diyos siya, pero alam niya yon. Kaya lang, for a little time, nagkaroon ng limitation. So, yun yung mga sagot. Pero ito yung may huling dalawang verse pa ako. Dito sa dalawang verse na to, merong choices. Kung sakaling makaharap ka ng magtatanong, bakit hindi alam ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Ibig sabihin, hindi niya alam, tao lang talaga siya. Walang pagka-Diyos sa kanya. Ganun. Kung sakaling makaharap ka ng ganong klaseng tanong, binigay ko sa inyo yung sagot, pero meron ding dalawang balik yun na pwede mong sabihin sa kung sino man yung magtatanong sa'yo. Una, ganito. Sabi sa Matthew 7:23, at kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yung idea na, yung word na sinabi ng Panginoon na hindi ko kayo kilala. Nandun tayo sa idea ng knowledge eh. Ibig sabihin ba nun, hindi talaga kilala? Ano yung ibig sabihin niya dun sa salitang hindi kilala? Ang ibig sabihin niya is pagtakwil, di ba? Malinaw naman yun eh. So, yun yung meaning nun. Yun yung una, para sa ating conclusion. Hindi ibig sabihin na sinabi ng Panginoon na hindi kita kilala, wala na talaga siyang knowledge, na hindi talaga kilala. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, di ba? Bilang ng Diyos, yung buhok ng tao. Kung ang punto is, kilalang kilala ng Diyos ang tao. Sa kaliit-liitang detalye ng pagkatao. Pero, para sabihin na hindi kita kilala, hindi ibig sabihin nun na literal na parang narinig, hindi kita na encounter o wala akong information sa iyo eh. Alam ng Diyos, alam na alam. Pero ang point lang is, hindi kilala. Pangalawa, huli. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin. Again, dun tayo sa idea ng knowledge. Ibig sabihin ba nun, walang alam or hindi alam ng Diyos na ginawa mo yung lahat ng nangyari na yon, lahat ng pinatawad niya na yon. Wala na ba talagang yon? Wala na talaga. Hindi na niya, malilimatahan na siya dahil nakalimutan niya na yon or kinalimutan. Hindi na niya maalala yon. What's the point doon sa sinasabi ng Panginoon? Na hindi na niya yun bibilangin para judgment para sa'yo. Sa'yo na pinatawad ng Diyos. Hindi na yun magiging cause ng kanyang pagkagalit. Kundi pinatawad niya na yun, yung part na yun. Pinatawad na niya yung kasalanan. Ang point, kaya sinasabing hindi ko na yun aalalahanin, is pinatawad ka na. So, dito sa dalawang
verse natin. Sa Matthew 7:23 and sa Hebrews 8:12. Mga patungkol pa rin siya sa knowledge. Sasabihin mo, sabihin ninyo, dun sa magtatanong ng ganon, kung pagkatapos mo siyang bigyan ng sagot at hindi pa siya satisfy, or pagkatapos mo bigyan yung sagot, na-satisfy man siya o hindi, kailangan mo ibalik itong dalawa na pumili ka ngayon kasi sinubukan mo yung Panginoon na pinapamukha mo na wala siyang alam. Pero ngayon, sabihin ko sa'yo, anong gusto mong piliin na hindi alam ng Diyos? Yung kalimutan niya yung kasalanan mo o sabihin niya sa'yo na hindi kita kilala? Dun sa dalawa na yon, sa knowledge, sa hindi alam ng Diyos, anong gusto mong kalimutan? Yun yung ibabalik mo sa humahamon sa Panginoong Yesus, sa kanyang nalalaman. Ang Panginoong Yesus ang siyang maghuhusga sa atin sa lahat. Sa lahat ng sinabi niyang salita, yun yung magiging basehan ng husga sa atin. At walang salita ng Panginoon, sabi nga niya, na hindi mangyayari or matutupad. So, nandun tayo sa knowledge na tiwala tayo sa Panginoon. Nakilala niya tayo at pinatawad niya tayo. At kung ano man yung pinatawad niya sa atin, kinalimutan na. Sabi nga ng Panginoon, kung gaano kalayo yung east to west, ganun din kalayo yung pagkalimot niya sa kasalanan or kapatawaran sa atin. So yun yung tiwala tayo doon, nananampalataya tayo doon. Pero itatanong din natin sa kanila na nasa sayo yun kung magtitiwala ka sa Kanya, doon sa Kanyang nalalaman. Basta we are sure through faith na nandoon, malinaw doon sa buong Biblia, nung Kanyang nalalaman, yung testimonya ng lahat ng tao sa Kanya. So, yun lang po yung lesson natin sa umagang ito. Nawa ay may natutunan. At kung meron pa pong tanong, dahil meron pa tayong oras, pwede pong magtanong. Kung merong hindi malinaw, pwede natin siyang balikan. Ito yung itong lesson na to, so far, yung kumbaga na-realize ko or natutunan ko. Pero maraming sagot and in-structurize ko lang siya sa kung ano yung nalalaman ko. So, possible ko pang madagdagan to and magkaroon pa siya ng lawak. Pero, yun lang, basic na na kasagutan doon sa tanong na yun. Kung wala na pong tanong, sige po. Tayo po ay manalangin.